Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod at tayo muling magbabahagi ng video sa ating channel. Ito'y tungkol dito sa inilabas ng ating Vice Presidente na yung mga pumirma ngayon para sa kanyang impeachment ngayong 2026 ay nagkaroon ng total ng 20 million. So bago tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button, ganun din ang notification bell para magbigay update sa inyo sa tuwing tayo mag-upload ng mga bagong video dito sa channel na ito. Yun, at napanood itong video na kung saan ay ini-interview rito si Vice Presidente Sara Duterte at hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng data nito o ng impormasyon na ito na kung saan nga ay yung mga pumirma against sa kanya o pumirma para ma-impeach siya ngayong 2026 ay nagkaroon ng total na ano ba to? Panoorin nga natin dito yung video na ito. Total of 20 million pesos ang nakuha ng mga pumirma ng impeachment ni Sara Duterte ngayong 2026. So, yun yung text message na ating nabasa. Paano pakinggan natin itong news na ito? Ito na ipinasang budget kaya sila nakapirma doon sa impeachment po sa Congress in state. Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Yeah, So, may bayad baka iba pala pa yun. yung Sinabi niya, recent lang sa baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yung doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, So, ang tinutukoy dito ni Vice Presidente ay yung mga kongresista. Kasi wala tayong anong ahensya ng gobyerno itong sinasabi niya rito, pero ito lang kasi yung nakahanap natin na tapusin natin ito at maghahanap tayo ng panibagong video. hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi Yun, that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pangkaraniwan na mga tao. Hindi nagagamit ng So, lilinawin natin yung sabi kasi dito ni Vice Presidente, yung mga congressman, wala silang para kumuha ng mga budget at sila ang kanilang tungkulin lamang ay gumawa ng mga batas. So, bakit marami tayong naririnig na yung mga kongresista ay may mga ganitong mga proyekto, di ba? So, anong basihan noon para sila magkaroon ng mga budget para sa kanilang mga proyekto, di ba? Kaya ang sabi nga ni VP Sara, ang mga congressman ay gumagawa lang, ang kanilang tungkulin ay gumawa lang ng mga batas. So ituloy natin yung panonood sa video na ito. maayos yung pera ng bayan. BP sinabi din niya na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget kaya sila nakapirma doon sa impeachment po sa Congress in state. Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung Sinabi niya, recent lang sa baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yung doon sa mga natanggap noong mga
nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming irregularities and Paulit-ulit tayong binalikan natin yung video at nililinaw ko, sabi niya ni BP Sara, walang karapatan ng mga congressman o mga kongresista na magkaroon ng budget na nagmumula sa mga department. At sila ay, ang papel nila ay gumawa lamang ng batas at hindi nila dapat pakialaman yung mga budget. Yun inuulit-ulit kong banggitin sa inyo, bakit nga ba sila nagkakaroon ng mga proyekto na ganyan? At ano ang dahilan? Dahil dito, ayon nga dito sa caption na ito, total of 20 million pesos ang nakuha ng mga pumirma ng impeachment ni Sara Duterte ngayong 2026. So, iba naman to kaysa sa dati na kung saan nga ay nagkaroon din ng mga pirmahan noon na yung 2024 ba yun? Na kung saan ay mahigit 200 na kongresista ang pumirma para siya ma-impeach at yun nga, yung mga taong, yung mga involved doon ay talagang nagkaroon daw ng mga budget o pondo ang mga yun. At ngunit dito ay dinidiin at dinidikdik ni BP Sara na walang hindi dapat sila nakikialam sa mga budget ng ating gobyerno sa mga department ayon nga dito kay BP Sara. So ano na ba talaga ang nangyayari sa ating bayan? Bakit ganito? Lagi na lang at paulit-ulit ang mga nangyayaring ganito na kung saan ay siyempre yung corruption sa ating bayan, diba? At karaniwan kasi sa mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay wala tayong idea sa kanilang mga pinagagawa nila sa loob ng kongreso o ng ating mga kongresista kung ano nga ba talaga ang kanilang ginagawa. Diba? Tayo ay nanonood lamang sa mga social media na ito o mga balitang pinapakinggan natin. Pero hindi natin alam kung ano ang kalakaran nila sa loob. Na kung minsan ay talagang niluluko na ang ating mga taong bayan. At siyempre tayo ay kulang sa knowledge kung ano talaga yung mga procedure at mga protocol ng mga nanunungkulan. At yun nga, masyado na nilang inaabuso at sinasamantala, lalo na yung mga budget na yan na sinasabi. Dahil ayon nga dito kay BP Sara, paulit-ulit kong babanggitin sa inyo, wala silang karapatan sa mga budget ng mga department. At ang tungkulin lamang ng mga kongresista ay gumawa ng batas. So, ano ba talaga ang tama dito at ang tamang pakinggan natin o sundin para tayo namang mga maliliit na mamamayan ay magkaroon tayo ng mga idea, lalo na yung mga katulad natin na hindi nakapag-aral ng mas malalim katulad nila, lalo na yung mga professional na yan. At siyempre sila may kunti silang kaalaman sa batas, responsibility ng ating mga kongresista. Diba? Minsan tayo nagbabase lamang sa mga news. Tulad ngayon, ito lang ang binabasihan natin. At ako sa meaning ko sa inyo, dyan lang din ako nagbabase sa mga napapanood ko. Dahil hindi naman tayo talagang nagbabasa ng malalim o sumasaliksik para lamang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga batas na yan na pinaiiral dito sa ating bansa. So kung meron po kayong komento, reaction o opinion na nais nyong ipahayag, i-comment lang dito sa mismong video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.